Hi everyone! Our topic today is paano ba natin ma-reach yung 100,000 Canadian dollars sa atin na mga minimum wage lang na couple. So, simple lang yan. Eliminate natin yung mga gastusin natin sa bahay. Ang nakarami kasi kapag may car ka. So, pag minimum ka lang, pag may car ka pa, medyo mahirap yan. Pero depende kung car mo ay medyo low lang yung babayarin. So, mabilis mo lang din makuha mo yung 100,000 mo. So, let's see minimum wage lang sa dalawa ninyo. So, sa dalawa ninyo, kapag minimum wage lang, tulad sa amin, so nakuha namin yung 100,000 actually 4 years sa pag-iipon talaga. So, siguro 3 years and a half, like that. Kasi 100 plus kami noon eh. So, yung sahod namin is, mag-asawa is minimum lang. Kaya yun. Wala kaming car at yung lifestyle namin is very, hindi kami bili ng mga branded. So, mostly nag-iipon talaga kami ng pakonti-konti. So, wag mong anuhin yung pera na konti lang. Wag mong tawag nito. Wag mo siyang ano na konti lang. Ano bang tawag? Ano mo siya? Wag mo siyang i-disregard na konti lang. So, malaking bagay pa rin yun. Ano ba? Ayun. So, kaya yun. Kasi kapag ikaw ay hindi marunong, wala, kulang pa rin yun. Pag ikaw ay bili ng bili, tapos minimum wage ka pa, wala mangyayari sa'yo. So, kailangan mong magtipid, na hindi naman sa tipid, pagkain, bumili ka pa ng pagkain, pero minsan kasi, may darating yung na, gusto ko ng ganito, gusto kong bumili ng mga branded na mga damit, mga gamit. So, lagi ka nag-upgrade, dun ka lagi naging lugi eh. So, kailangan mong magtipid ka, kailangan mong iporsige mo, ano mo yung mga goals mo para makamit mo yun. So, ayan. Tapos, as possible, sa transportation mo, limitahan mo yung mo. So, as possible, kung nagbabas ka, mas mainam yun. Kung malapit lang sa work din, yung trabaho mo, so mas lalong mainam yun. Kaysa naman, minsan kasi pag mag-car ka pa, so marami, yung insurance kasi andyan yun eh. So mabawasan yung pag-iipon mo. So, okay lang siguro kung malaki yung sahod mo, so makukuha mo pa rin siya, yung 100,000 mo. So, ayun. Kapag meron kang mga gustong bilhin, pwede ka naman bumili, pero pag-ipunan mo muna. Hindi yung basta-basta na lang bumibili-bili ka ng hanggat walang matira. So, makatuwid, magiging disciplinarian sa sarili mo, lalo na sa paggasta ng salapi mo, kung paano mo siya igagasta. Kasi, wala kasing kapatunguhan kapag lagi kang naka-upgrade lagi. So, yan. Tulad namin, okay lang, ganun. Pero, alam mo na rin, kahit cheap yun, pag lagi kang bumibili, babagsak ka pa rin. So, kailangan mo talagang, keep in mind na you have to discipline yourself on how to handle your finances. So, yan. Kailangan lang talaga. So, kapag ikaw din ay may malaking sahod, mas mainam yun. Lalo na pag ikaw ay yung naglalakad lang kayo or nagbabas, mas mainam yun kung gusto mong makapag-ipon ng marami. So, mas maganda yung talaga. Yung keep your feet on the ground, yung ganun. So, pagdating na araw, darating din panahon na makakamit mo kung gustuhin mo. But if you want to go more, then you can do a lot of savings and invest. So, kung kaya mong mag-sacrifice, kakayanin mo. So, you have to, a little bit of pinch na kailangan mong, a little bit of pain na kailangan mong i-sakripisyo. Kaya, yun lang muna for now.